Dahil kabuwanan na ni Ligaya, minabuti ni Kisig na wag na munang umalis sa tabi ng kanyang asawa. Alam niyang kailangan niyang mabantayan ito dahil napakaselan ng kanyang pagbubuntis. Isa pang bagay na ikinakabahala niya ay ang mga signos ng buwan na nooy malapit ng maging bilog. Isang gabi, dahil sumakit na ang tiyan ni Ligaya, nagpatawag na ng hilot si Kisig. Sakto namang pagdating ng hilot, pumutok na ang panubigan niyang buntis. Pinapwesto niya na ito sa higaan at agad ding sinimulan ang pagpapaanak dito. Makalipas ang halos kalahating oras. Isa itong himala. Ang sanggol na ito ay hindi basta-basta. Nagkataon na ang iyong pagluwal dito ay siya ring pagkakaroon ng duyog. Kambal bakunawa. Ang sanggol na ito ay may kambal na bakunawa. Talaga po? Kung gayon, hindi kaya maging salot sa ating nayo ng batang yan? Hindi kaya ang dala niya ay sigalot at pagdurusa? Nagkakamali ka, Ligaya. Iba ang pananaw mo sa pagkakaroon niya ng kambal. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang sanggol na ito ang siyang magliligtas sa inyo, kagaya ng pagiging mapangahas ng bakunawa sa pagkain ng buwan. Siya rin may angking gilas at lakas ng loob. Kapag siya'y maging isang babaylan, luluhod sa kanya ang mga masasamang elemento. Luluhod? Ibig mong sabihin susuko sila? Bakit po? At paano? Oo, at sa oras na malaman niya ang patungkol sa kanyang kambal na bakunawa at kapag magiging bihasa siya sa pagdiwata, tiyak na mas mapapadali sa kanya ang makipag-ugnayan sa mga elemento. Kung gaano kinatatakutan ng bakunawa, ay ganon din ang takot ng mga engkanto at elemento sa kanya. Pero natatakot ako para sa kanya. Baka kung ano ang mangyari sa anak namin. Baka hindi niya kayanin ang mga bagay na mararanasan niya habang lumalaki siya. Wala kayong dapat nakatakutan. Alalahanin ninyong kakambal niya ang isa sa dambuhalang nilalang. Higit pa siya sa mga babaylang may kambal ahas o engkanto. Kung ganon, walang dapat na makaalam sa kanyang tunay na pagkatao hanggat hindi pa dumarating ang takdang panahon. Mahal ko, kailangan natin protekta ng ating anak hanggat hindi pa niya kayang protekta ng kanyang sarili. Tama ka sa iyong isipin, Kisig. Sapagkat ang batang yan ay ang magliligtas sa inyo at sa marami pang iba. Pagkatapos ng gabing yon, nagpaalam na ang matandang hilot. Wala namang paglagyan ang tuwang nararamdaman ng mag-asawang Ligaya at Kisig dahil sa pagkakaroon nila ng isang anak na babae. Alam niyang may kakaibang kapalaran ang bata, pero mas pinili nila itong buhayin ng normal upang hindi siya magkaroon ng takot sa kanyang kapwa. Sa pagdaan naman ng panahon, unti-unti nang natutuklasan ni Dalawidaw ang kanyang kakayahan. Naging isa na siyang magandang dalaga na may maganda ring pag-uugali. Alam niyang ayaw ng kanyang mga magulang na gamitin ito, kaya mas minabuti niyang itago na lamang. Subalit sa hindi nila inaasahang pagkakataon, nakarating sa naghihingalong punong babaylan ang balita patungkol sa pagkakaroon nito ng kambal bakunawa. Kaya ipinitawag silang tatlo, si Kisig, si Ligaya, at si Dalawidaw. Malapit na akong mamatay, pero bago pa man mangyari yon, gusto kong makita muna ang batang may kambal na bakunawa. Alam kong darating ang panahon at siya lang ang makapagliligtas sa atin. O kung hindi man, maipaghihiganti niya tayo. Nandirito na po kami, punong babaylan. Naririto na rin po ang aming anak. Ipinakikilala po namin sa inyo si Dalawidaw. Dalawidaw, anak. Siya ang punong babaylan natin. Dalawidaw, napakagandang pangalan. Pangalan pa lang, alam nang may malaking ambag para sa ating nayon. Magandang araw, punong babaylan. Nandirito na po ako at handang makinig sa kung anumang sasabihin ninyo.
Ano mang hihilingin ninyo ay nakahanda ako para tuparin yon. Dalawidaw, gusto kong maging babaylan ka. Pamunuan mo ang ibang babaylan dito sa pamamaraan na alam mo. Pero punong babaylan, mukhang hindi ko po kaya yan. Hindi pa ako handa. Isa pa, Huwag ka nang tumanggi sa akin. Alam mo sa sarili mong tinatawag ka ng pagkababaylan. Ikaw lang ang makapagliligtas sa ating nayon. Alam kong kaya mong pamunuan ang mga tao hanggat wala pang napipiling dato. hindi ko po alam kung kaya ko, pero May tiwala ako sa iyo. Nakikita ko ang liwanag na nakapaligid sa iyong kaluluwa. At nakikita ko rin ang nahihimbing mong kambal na bakunawa. Darating ang panahon at tutulungan ka niya. Kaya tibayan mo lang palagi ang loob mo. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Inakala pa nilang lahat na naroroon sa bahay ng punong babaylan na baka kulog at kidlat lamang yon. Subalit nang may marinig silang parang gumugulong pa ibaba, doon na nagmadaling lumapit sa bintana sina Kisig at Ligaya. Dumungaw sila roon at iginala ang kanilang paningin hanggang sa mawari nila kung ano ang rason ng mga ingay na kanilang naririnig. Punong babaylan, may mga batong nahuhulog sa hindi kalayuan. Buti hindi dito naabot ang ating nayon. Pero natatakot akong darating ang panahon at dito na sa nayon babagsak ang mga yan. Anong ibig mong sabihin? Pinarurusahan tayo ng mga diwata? Hindi naman siguro. Nag-aalay tayo sa kanila at hindi natin sila ginagambala. Hindi ko po alam punong babaylan. Pero malakas ang aking kutob. Nakagagawan niya ng ating mga kalaban. Tsak na may binabalak silang masama laban sa atin. Kung gayon, ipatawag ang mga tao at kailangan ninyong maghanda. Sige po, ipapatawag ko po ang mga kanayon at na makapaghanda tayo. Kung kinakailangan natin lumikas, ay gagawin po natin. Sige, habang wala pa ang mga tao, sisimulan ko ang ritual para maging isang ganap ng babaylan si Dalawidaw. Yun ay kung malugod niyang tatanggapin ang aking alok. kung ano ang kagustuhan ninyo, punong babaylan, yon ang masusunod. Maraming salamat. Nagmadaling umalis si Kisig upang ibalita sa mga kanayo nila ang nangyari at kung anuman ang posibleng panganib na hatid nun. Samantala, sina Dalawidaw, punong babaylan at Ligaya ay naiwan doon sa bahay ng babaylan. Isinigawa ng punong babaylan ang ritual kahit pa na nakaratay na ito sa kanyang papag. Habang nagriritual, sa hindi nila inaasahan ay biglang dumilim ang paligid. Animoy may kung anong nangyayari na hindi nila inaasahan. Ang araw! Baka nagkakaroon ng pagduyog. Ano po bang ibig sabihin niyan, punong babaylan? Masama po ba ang pahiwatig niyan? Wala kang dapat na ikabahala, babaylang Dalawidaw. Nangangahulugan lang yan na natutuwa ang kambal mo. Ngayong ganap ka ng babaylan, sana ay patnubayan ka ng mga diwata sa bawat araw na daraan. Kung gayon po, dito natitira ang aming anak? Hindi na ba namin siya makakasama? Kayo ang masusunod. Alam kong hindi pa niya kayang iwan ang buhay niya na kasama kayo. Kahit pa na nagdadalaga na yan, kailangan pa rin niya ng kalinga ng kanyang mga magulang. Kung ako po ang papipiliin, mas mabuti kung kasama ko ang aking mga magulang. O siya, sa inyong bahay ka uuwi. Pero huwag mong kalilimutang bumisita rito. Alam kong bilang na lang ang araw ko at gusto ko ring ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Mga bagay na hindi ko itinuro sa mga kapwa mo babaylan. Natatakot akong darating ang araw at gagamitin nila yon sa kasamaan. Ay, sige po, punong babaylan. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Walang anuman, babaylang Dalawidaw. Hinintay ni na babaylang Dalawidaw at Ligaya si Kisig at ang iba pa nilang mga kanayon. Noong naroroon na,
nagbigay ng abiso ang punong babaylan patungkol sa nagbabadyang panganib. Kailangan ninyong maging alerto sa lahat ng sandali. Hindi natin alam kung ano ang nagbabadyang panganib sa atin. Iligtas ninyo ang inyong sarili para mailigtas na rin ninyo ang salinlahi natin. Punong babaylan, ano po ba ang posibleng rason ng pagdagundong kanina? Saan kaya nagmula ang mga batong yun? Hindi maarok ng aking isipan kung ano ang dahilan yon. Pero malakas ang kutob ko na hindi mga diwata ang may kagagawan. Tiyak na may kinalaman ng mga aswang sa nangyari. Baka may mga hakbang silang ginagawa para mabulabog ang ating tahimik na pamumuhay. Ano ang maigi naming gawin, punong babaylan? Kailangan nating mapigilan ang mga nilalang na yan. Baka kung ano pa ang magawa nila sa atin at buong nayo natin ang mapahamak. Alam kong baguhan ka pa lang, babaylang dalawi daw. Dahil nitong araw ka lang nagkaroon ng basbas. Pero gusto kong alamin mo kung ano ang kalagayan sa ibabaw ng bundok na malapit dito sa ating nayon. Sige po, punong babaylan. Masusunod po. Gagawin ko ang abot ng aking makakaya. Aalis ako ngayon din. Wala na ring nagawa ang mga magulang ni Babaylang Dalawi daw. Pinaalalahanan na lang nila ang kanilang anak na mag-iingat sa pagtungo sa bundok dahil baka kung anong nilalang ang kanyang makasagupa. Bago tuluyang umalis, naghanda na ng maiinom na tubig at ng kampilan ang babaylan. Alam niyang peligroso ang kanyang gagawin, kaya nararapat lamang na magdoble ingat siya. Kailangan kong bilisan ang aking paglalakad at nang malaman ko kagad kung ano ang dahilan ng narinig namin. Imposibleng mga aswang yun dahil tanghaling tapat. Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay si Dalawi daw dahil mataas din ang nasabing bundok at masukal ang daanan. Nahirapan si Dalawi daw. Hindi rin niya inaasahang aabutin siya ng gabi sa daan. Pero hindi pa niya nagawang marating ang dapat niyang puntahan. Wala rin siyang dalang sulo, kaya alam niyang mahihirapan siya. Dahil dito, minabuti niyang magpahinga na muna sa ilalim ng isang puno. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagpapahinga nang may maaninag siyang gumagalaw. Ilang di pa lang ang layo nun mula sa kanyang kinaroroonan. Sino yan? May tao ba riyan? Walang sumagot sa kanya na kahit na anong ingay. Nanatili siyang nakamatsyag sa paligid. Gawa ng nakararamdam siya ng ibang presensya. Batid niyang magmula nang maritwalan siya ng punong babaylan, nag-ibayo pa ang kanyang pandama. Walang ano-ano, naging papalapit na sa kanyang kinaroroonan ang kaluskos at yabag na kanyang naririnig. Sagutin mo ang tanong ko! Sino yan? Magpakita ka sa akin! Inugot ni Babaylang Dalawi daw ang kanyang kampilan at sinipat ng maigi ang kanyang paligid. Hinanap niya ang posibleng pinagmumulan ng ingay upang mawari niya kung ano ang nilalang na naroroon. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, uminit ang kanyang buong katawan. Alam niyang may hindi tama sa kanyang paligid. Kaya naman, nagpasya siyang magmatsyag muna. Walang ano-ano, parang may kung anong enerhiyang lumukob sa kanyang buong pagkatao. At sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan. Nakikita niya ng malinaw ang paligid, kahit na pusikit ang karimlan doon. Sino yan? Humanda ka sa akin kapag nakita kita! Kanina ka pa! Tulungan mo ko! Uhaw na ako! Kailangan ko ng maiinom. Kung may maiinom ka riyan, Ineng, bigyan mo naman ako kahit konti lang. Maawa ka sa akin. Sino po kayo? Bakit kayo naririto? Hindi nyo ba alam na delikado ang lugar na ito? Ang hina na po ninyo para makapunta pa sa lugar na ito. Delikado para sa inyo ang dumito. Naliligaw ako sa kagubatan na ito at hindi ko alam kung paano lumabas dito. Uhaw na ako at parang mamamatay na ako. Nakaramdam ng awa ang baguhang babaylan sa matanda, kaya nagpasya siyang lapitan ito sa kabinigyan ng tubig.
Habang papalapit siya roon, nakaramdam siya ng parang enerhiyang bumabalot sa kanya at parang nag-uutos na huwag niyang lalapitan ang matanda. Subalit dahil sa awa, isinantabi niya yon at nagpatuloy siya sa kanyang paghakbang. Nung makalapit na siya sa matanda, iniabot niya rito ang kanyang sisidlan ng tubig. Heto po oh, uminom muna kayo ng tubig. Pasensya na po at wala akong dalang pagkain dito. Ming, salamat. Ano ba ang pangalan mo, Ineng? Napakabait mo. Mapalad ang mga magulang mo sa iyo. Dalawi daw po. Dalawi daw. Yan ang aking pangalan. Ikaw pala si Dalawi daw. Mukhang nakikita ko ang iyong katauhan. Ikaw ang ipinanganak na may kakambal na bakunawa. Ikaw yon. At hindi ako maaaring magkamali. Hindi po ako yun. Baka nagkakamali lang po kayo. Napangisi ang matanda at napatitig ng mabalasik kay Babaylang Dalawi daw. Walang ano-ano, binitiwan nito ang sisidlan ng tubig. At bago pa man may kung anong gawin si Babaylang Dalawi daw, inatake niya ito. Lumakas naman ang kabog ng puso ng baguhang Babaylan nang makita niyang naging isang mabalahibong nilalang ang matanda. Nagbabaga ang bilugan nitong mga mata at naglalaway ng malapot at malansa. Nanlaban naman ang baguhang Babaylan at nang magawa na nitong makaatras, itinaas nito ang kamay niyang may hawak na kampilan. Isa kang aswang! Humanda ka sa akin! Akala mo ba mahuhulog ako sa patibong mo? Sige! Sige! Sumugod ka sa akin! Sarap siguro ng laman ng isang baguhang Babaylan. Siguro'y mas malinamnam kapag may kambal pang bakunawa. Mamamatay ka muna! Hindi ako papayag na ikaw ang hahadlang sa kung anumang naging pakay ko rito! Muling sumugod ang matandang aswang sa Babaylan, kaya inihanda na rin ni Dalawi daw ang kanyang sarili. Sakto namang nakalapit sa kanya ang aswang nang tagain niya ito. Tinamaan sa dibdib ang aswang at nagmulat ang mga mata nito sa gulat. Hindi nito inaakala na magagawa ni Babaylang Dalawi daw ang ganoon. Subalit sa halip na masindak, napangisi pa yon na parang nagagalak pa sa labang ibinigay sa kanya ng Babaylan. Ang liksi mo, Babaylan. Pero hindi ako natitinag. Papatayin kita. Kakainin ko ang atay mo. Sa ikatlong pagkakataon, sumugod ang aswang kay Dalawi daw. Ngunit naging mas maliksi siya at nakaalis siya sa kanyang pwesto. Napangisi na lang siya nang nakatayo sa bandang likuran ng aswang at hindi man lang nito namalayan yun. Ito ang dapat sa'yo! Tingnan natin kung magagawa mong gamutin ang sugat mo! Tinaga ng buong lakas ni Dalawi daw ang aswang sa likuran at nagkaroon ito ng malalim na sugat. Nang makita naman ng Babaylan na nawawalan na ng balanse ang aswang, mabilis niyang sinipa ito na siyang naging rason para mabuwal ito sa lupa. Bago pa man makabangon ng aswang, nilapitan ito ni Dalawi daw, saka walang pagdadalawang isip na inundayan ng taga sa batok hanggang sa tuluyang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Nanginig pa ang kanyang mga kalamnan sapagkat yun ang unang beses niyang makapatay at makapugot ng ulo. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo! Alam kong marami pa kayo, pero kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip na ubusin kayo! Nasa ganong kalagayan si Dalawi daw nang makarinig siya ng mga ingay sa hindi kalayuan. Muling bumalik sa kanyang alaala ang kanyang tunay na pakay sa bundok na yon. Kaya naman, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Makaraan pa ang ilang minuto, may napansin siyang paggalaw sa hindi kalayuan. Dahil sa nag-ibayo niyang paningin, nagawa niyang makita ang kinaroroonan ng mga gumagawa ng ingay roon. Bakit kaya parang may kakaiba sa kanila? Gabing-gabi na pero hindi sila tumitigil. At parang ang lalakas nila. Nagpatuloy si Dalawi daw sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya malapit sa kinaroroonan ng mga tao.
Doon na rin niya napagtanto na nagmimina sila at yun ang dahilan kung bakit may mga batong nahuhulog sa mga kanayunan. Bakit kaya nagiinit ang aking katawan? May mali sa kanila. Teka, mas lalapitan ko pa ang mga yan. Tuluyang nilapitan ni Dalawidaw ang mga taong nagmimina at nang ilang di pa na lamang ang layo niya sa kanila, napagtanto niyang may kakaiba nga sa mga yon. Nagmimina sila na parang wala sa kanilang mga sarili. Nanlilisik ang mga mata nila at makapal ang kanilang mga balahibo sa katawan. Walang ano-ano, may mga tao pang lumalabas sa ilalim ng lupa at animoy nagmula sila sa ilalim at nagawa nilang makahanap ng malambot na parte roon. Hindi kaya abwak at iba pang mga uri ng aswang ang nagmimina rito? Kailangang malaman ito ng mga kanayo namin. Kailangan makapaghanda kami sa kung ano mang posibleng mangyari. Mang-aalis na sana si Dalawidaw roon nang makarinig siya ng dagundong. Kawangis yun nang narinig nila nang nasa nayon pa lang siya. Kaya naman, nagmatsyag pa siya sa paligid. Walang ano-ano, nakita niyang may nahukay na malaking bato ang mga nagmimina roon. Nung una, iisang bato lang. Pero nang lumaon, 5 malalaking bato ang kanilang nakuha. Sa hindi inaasahan ni Dalawidaw, sumenyas ang isa sa kanila na itulak ang bato. Kinutuban na ng hindi maganda ang babaylan, kaya naman lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Kayo pa lang may pakana kung bakit nahuhulog ang mga bato sa aming nayon. Sa oras na itulak niyo ulit yan pababa sa amin, titiyakin kung dito kayo ililibing sa minahan ninyo. Agad na napalingon kay Dalawidaw ang mga aswang. Napangisi sila at naganda para lusubin ang kanyang kinaroroonan. Nagkaroon naman ng kakaibang kaba ang baguhang babaylan at natakot siya para sa magiging kahihinatnan ng kanyang mga kanayon. Dahil dito, sa halip na labanan ang mga aswang, mabilis siyang tumakbo pa uwi sa kanilang nayon. Kailangang makalipat kami kaagad. Tiyak na hindi magtatagal, mahuhulog ang mga batong yon. Pagka-uwi niya sa kanilang nayon, hindi na siya nag-aksaya ng kanyang panahon. Ibinalita niya sa kanyang mga kanayon ang peligrong nakaamba sa kanilang lahat. Pinayuhan na rin niya ang kanyang mga kababaryo na kung maaari ay lumikas na lang sila sa mas ligtas na lugar. May alam akong lugar kung saan po pwede tayong lumikas. Tiyak na hindi tayo mapapahamak doon. Kung gayon, ano pang hinihintay natin? Tayo na at nang wala mapahamak sa atin. Mag-iingat lamang po tayo sa ating pagpunta sa lilikasan natin. Baka may makasalubong tayong mga aswang. Naglipa na po sila sa mga panahong ito. Minabuti ni Dalawidaw na wag nang sabihin sa kanyang mga kanayon ang patungkol sa mga minerong aswang. Batid niyang mas lalo lang silang mababahala kung malalaman nila ang patungkol sa mga yon. Halos 2 araw at gabi rin ang kanilang iginugol sa paglalakad para makarating sa bagong lugar na kanilang titirhan. Minabuti rin nilang pagtulungang buhatin ang punong babaylan habang ito ay nakasakay sa duyan. Subalit nung naroroon na sila, Parang may mali. Hindi ako mapakali ngayon. Paniguradong may hindi magandang mangyayari. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sandali at makikiramdam din po ako sa ating paligid. May nauna na sa atin dito at malakas ang kanilang puwersa. Kung hindi sila mga engkanto, malamang mga aswang sila. Mga babaylan, hali kayo at may nais akong sabihin sa inyo. lumapit ang iba pang mga babaylan at nagtipon-tipon na sila. Nagbigay ng abiso ang punong babaylan sa kanila kung ano-ano ang kanilang pinag-usapan patungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar na yon. Sinabi niya rin ang patungkol sa naging pangitay niya patungkol sa lugar na yon. Magsipaghanda tayo! May ibang nilalang na naririto at baka nasa peligro tayo! Ano po ang aming gagawin? Libutin ninyo ang lugar na ito at alamin kung may mga banta rito. Kailangan nating makasiguro. Tiyak na may mga aswang na umaaligid sa atin. At yan ay dapat ninyong mapuksa.
Ngayon din mismo, punong babaylan. Tayo na mga kasama! Kailangan nating bilisan at nang makabalik agad tayo! Hindi dapat natin bigyan ng pagkakataon ng mga aswang na makagawa ng masama sa atin! Tuluyan nang umalis sina Dalawidaw para alamin kung may ibang naroroon sa kanilang nilikasan. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglilibot nang muli silang makarinig ng dagundong. Bunsod nito, lumakas ang kabog ng puso ng bagong babaylan. Kahit pa alam niyang malayo na sila sa lugar na kanilang pinagmulan, hindi malabong may mga nagmimina rin doon. Lalo pa at nasa paanan din sila ng bundok. Doon tayo! May naririnig akong ingay doon at malakas ang kutob ko na may mga nilalang doon. Huwag lamang sana mga minero dahil siguradong ganun pa rin ang magiging kapalaran natin. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga posibleng banta sa kanila. Subalit, nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakbay nang makarinig ulit sila ng malalakas na dagundong na parang nagmumula sa ibabaw ng bundok at paibaba sa paanan nito. Nabahala sina Dalawidaw roon, gawa ng malaki ang posibilidad na mga batong galing sa minahan ang kanilang naririnig. Babalik na sana sila sa kanilang nayon para abisuhan ang mga kanayon nila nang biglang. Magsipaghanda kayo! May mga aswang sa paligid! Ramdam ko ang kanilang presensya at amoy na amoy ko sila! Sige, babaylan Dalawidaw. Nariyan na sila. Lumaban tayo ng patayan at ubusin natin ang mga salot na yan. Matapos sumigaw ang babaylan, agad na sumugod sa kanilang kinaroroonan ang higit sa 10 aswang. Hinawakan naman ni Dalawidaw ng mahigpit ang kanyang kampilan at ang bawat aswang na lumalapit sa kanya ay walang habas niyang pinagtatataga. Subalit makalipas ang halos 1 oras nilang labanan, naubos ang mga kasama ni Babaylang Dalawidaw. Wala siyang nagawa kundi ang labanan ng mag-isa ang mga yon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipaglaban nang mapansin niyang naging kakaiba ang buwan. Tumama sa kanya ang liwanag na nagmumula roon at parang may kakaibang enerhiyang lumukob sa kanyang buong pagkatao. Nag-ibayo rin ang kanyang lakas at liksi, kaya sa maikling panahon lang ay nagawa niyang patumbahin ang mga aswang. Noong makita niyang may isa pang aswang na parang nilalabanan ang kanyang kamatayan, nilapitan niya ito. Ano ang pakay niyo? Bakit kayo sumugod? Kayo rin ba ang mga nagmimina? Hindi ba ninyo alam ang peligrong dulot niyan sa mga simpleng mamamayan? Sa halip na sumugod, napangisi ang aswang. Ilang beses pa siyang tinanong ni Dalawidaw, ngunit hindi ito nagbibigay ng kahit na anong tugon. Dahil dito, pinili na lang ng baguhang babaylan na gilitan sa leeg ang naturang aswang. Bago umalis, gumala pa siya sa paligid para alamin kung may iba pang mga kalaban doon. Subalit, nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglilibot nang nagkaroon siya ng masamang pangitain patungkol sa kanyang mga kanayon. Sino nanay at tatay? Ang punong babaylan! Lumakas ang kabog ng kanyang puso, kaya nagpasya siyang umuwi na lamang para malaman kung ano na ang kalagayan ng mga tao roon. Alam niyang tolda lang ang itinayo ng mga ito, kaya hindi yun gaanong ligtas para sa kanila. Habang papalapit siya sa bahagi kung saan sila lumikas, napansin niyang sobrang tahimik ng paligid. Ang aking mga magulang! Inay! Itay! Hindi ito maaari! Hindi maaari! Ipaghihiganti ko kayo! Lahat kayo ay aking... Dalawidaw. Babaylang Dalawidaw. Pumarito ka at may sasabihin ako sa'yo. Nanlumo si Dalawidaw nung madatnan niya ang kanyang mga kanayon na nahulugan ng mga malalaking tipak ng bato. Alam niyang durog ang halos lahat sa kanila at halos lahat din ay wala ng buhay. Pagkarinig niya ng tinig ng punong babaylan, hinanap niya ito kung saan ito naroroon. Pagkakita naman niyang naiipit ang kalahating katawan nito ng bato, nagmadali siyang lumapit doon. Ano po ang nangyari sa inyo? Bakit po walang nakaligtas sa atin? Sandali po at aalisin ko kayo sa ilalim ng batong yan. Wag na.
Wag na, babay lang Dalawi daw. Hindi na rin ako magtatagal. Patawad kung hindi ko nailigtas ang iyong mga magulang. Wala kang kasalanan, Punong Babaylan. Kasalanan ito ng mga aswang na nagmimina sa ibabaw ng bundok. Sila ang dapat nasisihin dito. Mga aswang. Kung gayon, tama ang naging panaginip ko dati. Ano po ang ibig niyong sabihin? Bago ako nagkasakit, nanaginip ako tungkol sa mga aswang na nangunguha ng ginto sa bundok. Hindi ko inaakalang ganito pala ang magiging resulta nun. Isa na palang babala ang naging panaginip ko. At iniisip kong walang kahulugan yun. Mga walang awa! Kailangan mapuksa ko sila! Yan lang ang paraan na alam ko para wala nang iba pang mapahamak! Dalawi daw. Kapag dumating ang kabilugan ng buwan, tawagin mo ang iyong kakambal sa pamamagitan ng iyong isipan. Para saan po? Magkakaroon ng pagduyog ng buwan at magkakaroon ka rin ng kakaibang lakas. Lalabas ang isa mo pang kakayahan at hindi ka kayang supilin ng kahit na sinong nilalang. Hindi mo pa alam kung ano ang kaya mong gawin. Pero kapag nalagay ka na sa bingit ng kamatayan, diyan mo matutuklasan ang lahat. Ano po ang ibig niyo sabihin, Punong Babaylan? Basta, Punong Babaylan? Punong Babaylan! Hindi na nagawang ipagpatuloy ng Punong Babaylan ang kanyang nais na sabihin. Tuluyan na itong binawian ng buhay nang nakadilat ang mga mata. Tumulo na lang ang luha ng baguhang babaylan dahil sa nangyari. Napasigaw na lang dahil sa sobrang galit si Dalawi daw at nang makita niyang malapit nang maging bilog ang buwan, sumumpa siya rito. Sa pagbilog ng buwan, isinusumpa kong mamamatay kayong mga aswang. Uubusin ko kayong lahat. Dadanak ang inyong dugo sa lupa. Tinitiyak ko yan! Hindi na alam ni Dalawi daw kung saan siya patutungo. Hindi rin niya alam kung sino ang kanyang lalapitan. Bunsod nito, nagpasya siyang pumunta sa pusod ng gubat kung saan maging ang mga aswang ay hindi siya madaling matutuntun. Iginugol niya ang kanyang panahon sa pagsasanay ng kanyang kakayahan sa pagiging isang babaylan. Alam ni Dalawi daw na mahirap sa kanya sapagkat wala siyang gabay. Pero ginawa niyang inspirasyon ang nangyari sa kanyang mga magulang at kanayon upang mas pag-igihin pa ang kanyang pagsasanay. Makaraan ang halos 3 buwan, ramdam ni Dalawi daw na handa na siya. Kaya naman, naisipan niyang lumabas na mula sa gubat na yun. Maliwanag na ang buwan. Paniguradong bukas kabilugan na. Ito na ang tamang panahon para ipaghiganti ko ang mga magulang ko, ang Punong Babaylan at maging ang aming mga kanayon. Humanda sila! Dala ang kanyang kampilan, muli niyang binaybay ang daanan patungo sa bundok kung saan nagmimina ang mga aswang. Alam niyang hindi siya mahihirapan at mabilis lang siyang makakarating doon dahil malapit lang din yun sa kanyang kinaroroonan. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa paanan ng bundok. Nandirito na ako. Kailangan ko ihanda ang aking sarili sa kung anumang peligrong posibleng haharapin ko. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may maulinagan siyang parang mga kaluskos ng dahon na parang hinahalukay. Iginala niya ang kanyang paningin at habang nasa ganoong sitwasyon siya, napansin niya rin na parang may nagbubungkal ng lupa. Uminit ang kanyang pakiramdam, kaya naging alerto siya. Paniguradong mga abwak yan. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Uubusin ko kayo at pagbabayarin sa mga ginawa ninyo. Habang iginagala ni Dalawi daw ang kanyang paningin sa paligid, isa-isang nagsulputan ang mga aswang na abwak sa kanyang harapan. Ang kanilang mga katawan ay balot ng alikabok. Nagbabaga ang kanilang mga mata
at ang mga kuko nila'y mahahaba. Noon din, inihanda ni Dalawidaw ang kanyang kampilan para sa pagsugod ng mga aswang. Walang ano-ano, napausog ng kaunti ang mga abwak at sa isang pagkisap ng mga mata ni Dalawidaw, umahon mula sa lupa ang isang abwak na mas mabagsik ang kaanyuan kung ikukumpara sa kanyang mga kasama. Kayo ang may kasalanan kung bakit namatay ang lahat ng mga kanayon ko. Pagbabayarin ko kayong lahat! Ako? Pagbabayarin mo? Baka hindi mo pa ako nakikilala. Ako si Agrum. Ako ang pinuno ng mga abwak dito. Sino ka ba? Wala kang karapatang wikain yan sa aking harapan. Walang halaga ang pangalan ko. Ang importante, mabayaran ninyo ang inyong inutang. Buhay ang inutang ninyo, kaya sisingilin ko rin kayo ng inyong buhay. Yan ay kung matatalo mo kami. Mag-isa ka lang at marami pa kaming naririto. Ang iba sa amin ay naghihintay lamang ng aking hudyat. Tama na ang satsat! Simulan na natin at nang matapos na ito. Sisiguraduhin kong pagkatapos ng gabing ito, mapupuksa ang inyong lahi. Sige mga kasama! Patayin ang hangal na babaeng yan! Tinugod ng mga abwak si Dalawidaw. Hindi naman natinag ang baguhang babaylan at dahil nagsanay na rin siya sa loob ng ilang buwan, naging madali para sa kanya ang labanan ang mga yun. Kahit pa maliliksi ang mga abwak at nakakaya nilang dumaan sa ilalim ng lupa, hindi pa rin natinag sa kanila si Dalawidaw. Sa tuwing may susugod sa kanya na dumadaan sa ilalim ng lupa, walang awa niyang itinatarak doon ang kanyang kampilan. Agad ding lumalabas ang mga abwak at dahil may sugat na ang mga yon, naging mas mahina sila at napadali ang pagpaslang sa kanila ni Dalawidaw. Napakadaya mo! Alam ko na! Alam kong ikaw ang babaylan na may kakambal na bakunawa. Pero paano na lang kaya kung wala kang kakambal? Paniguradong lasog-lasog na ang iyong katawan sa mga oras na ito. Talaga? Baka ang katawan mo ang madurog. Hindi ako umaasa sa sinasabi nilang kambal ko. Umaasa ako sa sarili kong kakayahan at alam kong kaya kitang gapiin. Tignan na lang natin. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Dalawidaw, bigla ang nawala ang pinuno ng mga abwak. Alam niyang anumang sandali ay susugod yun. Kaya naman, hinawakan niya na mahigpit ang kanyang kampilan. Walang ano-ano, sumulpot sa kanyang likuran si Agrum at sinubukan siya nitong hilahin patungo sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Babaylang Dalawidaw ang puwersa ng pinuno ng mga abwak, kaya nagawa niyang ibalanse ang kanyang sarili. Hindi ako magpapatalo. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo. Dadalhin kita sa ilalim ng lupa at pagkaahon natin, titiyakin kong kakatayin kita at lalantakan ko ang iyong mga lamang loob. Yan ay kung kaya mo. Laban siya sa naturang aswang at kahit na anong gawin ng abwak, hindi siya nagtatagumpay na mahila si Dalawidaw. At habang nasa ganoong sitwasyon sila, sinubukang iwasiwas ni Dalawidaw ang kanyang kampilan. Subalit naging maliksi ang aswang at naiwasan niya ang pag-atake ng babaylan. Ayaw mong magpatianod sa akin, ha? Ito ang nararapat sa mga kagaya mo! Buong lakas na binuhat ng abwak si Dalawidaw at bago pa man makapiglas ang babaylan, ibinagsak niya na ito sa lupa. Dahil sa lakas ng pinuno ng mga abwak, lumubog ng kaunti ang katawan ni Dalawidaw sa lupa. Panandalian din siyang naparalisa dahil sa lakas ng kanyang pagkakabagsak. Ang hina mo! Kaya pala, baguhan ka pa lang, pero kung umasta ka ay parang kung sino kang malakas. Magbabayad ka! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang hustisya! Hindi mo makakamit ang anumang hinahanap mo. Dahil ngayong gabi, titiyakin kong mamamatay ka na! Nang mga panahong yun, lumundag ang abwak sa kinaroroonan ni Dalawidaw. Dahil hindi makagalaw ang babaylan, wala siyang nagawa nung hilahin siya ng abwak patungo sa ilalim ng lupa. Nabitiwan na rin niya ang kanyang kampilan.
kaya nawalan na siya ng pag-asa. Nagpatianod na lang siya sa pinuno ng mga abwak hanggang sa muli silang umahon sa lupa. Ang buwan! Dumidilim ang buwan! Nung iniisip mo, tutulungan ka ng kakambal mong Bakunawa. Hindi ka tutulungan nun at hahayaan kanyang mamatay sa aking mga kamay. Hindi rin lalabas ang kambal mo dahil hindi duyog ang nangyayari kung hindi natatakpan lang ng ulap ang buwan. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako papayag sa kagustuhan mo. Sinisiguro ko rin sa'yo na sa paglabas ng aking kambal, dudurugin kita. Wala ka nang magagawa pa. Mamamatay ka na ngayon. Sumugod ang abwak kay Dalawidaw, subalit nagulat ito nang makagalaw na ang babaylan. Tumayo si Dalawidaw at inihanda ang kanyang sarili para sa pag-atake ni Agrum. Batid niyang maliksi ang pinuno ng mga abwak, kaya pinakiramdaman niya ang bawat kilos nito. Masyado kang mayabang. Iisa ka lang namang hamak na magmimina na binabayaran ng mga makapangyarihang tao. Hindi na mahalaga kung ano ako. Ang importante sa akin ay ang buhay mo. Kung hindi ka na sana naghanap sa amin, hindi ka sana masasadlak sa ganitong sitwasyon. Magbabayad ka! Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko! Huwag mo kong sisihin sa kahangalan nila. Kasalanan nila yon dahil mga bobo sila. Saktong pagkalapit ng abwak kay Dalawidaw, sinalag nito ang kanyang pag-atake. Nagpambuno ang dalawa at kahit na ilang beses pang nagalusan ang baguhang babaylan dahil sa mga pagkalmot ng pinuno ng mga abwak, wala siyang naging pakialam. Ilang beses pa siyang ibinalibag ni Agrum pero patuloy pa ring bumabangon si Dalawidaw para kalabanin ang abwak. Walang ano-ano, nagkaroon ng pagkakataon ang babaylan na buhatin ang abwak. Hindi yun inaasahan ng aswang. Kaya naman hindi na nito nagawa pang magpumiglas nang ibalibag siya ni Dalawidaw. Papatayin kita! Sa ating dalawa, ikaw ang mahina. Pinuno ka nga, pero nagawa kang pabagsakin ng isang baguhang babaylan. Sa susunod mo na lang gawin yan. Diyan ka na at magkikita pa tayo sa susunod. Pagkatapos magwika ng abwak, mabilis itong naghukay at lumubog sa lupa. Sinundan na lang ni Dalawidaw ng tingin ang bahaging dinaanan ng abwak at nagkaroon siya ng hinuha kung paano niya matutuntun ang kuta nito. Ang tanging problema lang niya, baka marami ang nag-aabang sa kanya roon, kaya kinakailangan niyang maghanda. Mas mabuti siguro kung babalik na lang ako sa gubat kung saan ako ngayon nakatira. Pero hindi ako titigil sa paghahanap sa inyo. Uubusin ko kayo, kagaya ng pag-ubos ninyo sa aking mga kanayon. Nagmamadaling umalis doon si Dalawidaw. Pinili niya ang bumalik sa gubat kung saan alam niyang hindi siya matutuntun ng mga aswang. Subalit, nung nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad, may narinig siyang mga yabag ng paa na parang nakasunod sa kanya. Natigil siya sa paglalakad at minabuting sipatin ang paligid. Sa tulong naman ng liwanag ng buwan, naging klaro ang kanyang paningin. Aswang na naman? Ano na namang aswang ito at ano ang pakay niya? Paniguradong may kaugnayan sila sa mga aswang sa minahan. Mula sa kinatatayuan ni Dalawidaw, nakita niya ang isang malaking aso na may nagbabagang mga mata. Nakangisi ito sa kanya at naglalaway. Dahil walang panlaban doon si Dalawidaw, nagpasya siyang maghagilap ng sanga. Maswerte namang may nakita siyang putol na sanga na may matulis na dulo. Dinampot niya ito at iniharap sa dambuhalang aso ang bahaging matulis. Ano pang hinihintay mo? Sumugod ka na sa akin! Mas naging malapad ang ngisi ng aso. Sa hindi inaasahang pagkakataon ni Dalawidaw, may lumapag sa kanyang likuran. Paglingon niya, ganun na lang ang gulat niya nang sinugod siya ng dalawa pang naglalakihang aso. Wala siyang nagawa kung hindi ang subukang manlaban sa kanila. Sakto namang nakikipaglaban siya sa dalawang aswang. Nang lumapit sa kanya ang naunang asong nagpakita sa kanya. Dahil pinagtutulungan na siya, nabitiwan ni Dalawidaw ang matulis na sanga.
Pasalamat kayo at 3 kayo, samantalang ako mag-isa lang. Habang nasa ganong sitwasyon, nawala ang mga ulap na nakatakip sa maliwanag na buwan. Tumama ang liwanag nito kay Dalawidaw at ng mga sandaling yun, nakaramdam siya ng kakaibang puwersa. Buong lakas niyang sinipa ang aswang at ang dalawa naman ay hinawakan niya sa mga lieg ng mahigpit. Nagpumiglas pa ang mga yun at sinubukang manlaban, pero mas lalo pang hinigpitan ng baguhang babaylan ang pagkakasakal sa kanila. Ang dapat sa inyo ay ganito, ibalibag at hayaang mabali ang mga buto. Buong lakas niyang ibinalibag ang 2 aso at nagulat pa ang mga ito dahil sa kakaibang lakas ng babaylan. Nang makita naman ni Babaylang Dalawidaw na napabangon na ang isang aso, mabilis niyang nilapitan ito at sinipa sa tiyan. Dahilan para muli itong mabuwal. Nang mga panahong yun, naging isang mabalahibong tao ang aso. Ano ang pakay ninyo sa akin, aswang? Ikaw, gusto naming mapatay ka dahil alam naming darating ang panahon at magiging hadlang ka sa aming mga plano. Kayo ang mga aswang na nagmimina sa bundok, hindi ba? Ano ang pakialam mo? May pakialam ako dahil kagagawa ninyo ang pagkamatay ng aking mga magulang at mga kanayon. Kung gayon, sasama ka na rin sa kanila. Nakarinig si Dalawidaw ng kaluskos sa bandang likuran niya at nang tingnan niya yon, napagtanto niyang palapit na sa kanya ang 2 aso na nooy paika-ika ang paglalakad. Napailing na lang ang babaylan sapagkat naisip niyang kahit paano nagawa rin niyang saktan ang 2 dahil sa kanyang ginawa. Wala talaga kayong kadala-dala ah. Ito ang nararapat sa inyo. Tinakal ni Dalawidaw ang aswang na nasa anyo ng mabalahibong tao at bago pa man ito makapalag, iniangat niya ito sa ere, saka walang pagdadalawang isip na ibinalibag patungo sa 2 dambuhalang aso. Pagkatapos nun, iginala ni Dalawidaw ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may nakita siyang dulong bahagi ng isang kawayan. Kinuha niya ito at buong lakas na sinibat ang 3 aswang. Dahil magkakalapit ang mga ito, pare-pareho silang natuhog. Magpasalamat kayo at wala rito ang aking kampilan. Kung nagkataon, pinugutan ko na kayong 3 ng ulo. Di bale na, alam kong hindi magtatagal at babawian din kayo ng inyong buhay. Diyan na kayo! Dahil alam ng babaylan na tutugisin siya ng mga aswang na yon, mas pinili niyang siya na lang ang maghahanap sa kanila. Sila ang may kasalanan sa akin, kaya sila ang nararapat kong tugisin. Napatingala si Dalawidaw sa kalangitan at nang makita niyang napakamaliwanag na ng buwan, naisipan niyang ipagpatuloy ang pagtugi sa mga aswang at maging sa pinuno ng mga abwak. Nanalangin siya sa pamamagitan ng kanyang isip na sana'y tulungan siya ng kanyang kakambal na Bakunawa. Nagkamali ako. Marahil bukas ng gabi pa ang pagbilog ng buwan at malakas ang aking kutob na magkakaroon ng pagduyog. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na lumabas sa kanyang lungga ang Bakunawa. Kailangang mapaslang ko ang mga aswang na kumitil ng buhay ng aking mga kanayon. Sa halip na magpahinga, minabuti niyang magpatuloy sa paghahanap ng kinukutaan ng mga abwak at ng mga aswang na nagmimina ng mga ginto. Napapatawa pa siya sa tuwing naiisip niya na may mga aswang palang hindi lang hayok sa laman, kundi hayok din sa kayamanan. Buong araw siyang naglakbay para hagilapin ang kinaroroonan ng mga abwak na yon. Alam niyang hindi niya matatagpuan ng mga ito sa minahan dahil malamang nagtatago na sila at naghahanda. Habang siya ay naglalakbay, may nakita siyang isang lumang sibat. Kinuha niya ito at hinasa sa magaspang na bato. Pagkatapos nun, nagpatuloy siya sa kanyang paghahagilap sa kuta ng mga aswang. Ano ito? Mukhang ito ang mga bakas ng abwak ah. Paniguradong matutuntun ko sila kung susundan ko ito. Magkahalong kaba at pag-aalinlangan ang naramdaman ng baguhang babaylan. Subalit sa tuwing naiisip niya ang kanyang mga magulang, napapatiimbagang na lang siya dahil sa galit. Sinundan niya ang mga bakas na kanyang nakita sa lupa at napangisi siya
nang makarating siya sa isang patag na lugar na puro mga talahib ang tumutubo. Alam kong naririto kayo! Nararamdaman ko ang inyong presensya rito! Ako na mismo ang nagpunta sa inyong kuta para magawa ninyo ang kung anumang nais ninyong gawin sa akin. Ikaw pa talaga ang nagatid sa sarili mo rito sa amin. Napakabait na babaylan. Salamat at hindi mo na kami pinahirapan. Oo, dahil naiinip na ako sa kahihintay sa inyo. Ang hihina pala ng mga aswang na inutusan ninyong umatake sa akin. Kagaya mo rin sila. Sa ating dalawa, ikaw ang mahina. Hindi kita mahahatak patungo sa ilalim ng lupa kung malakas ka. Nagkataon lang yun. Dahil ngayon, ikaw lang ang pupunta sa ilalim ng lupa. Yun ay kung makakalabas ka pa ng buhay sa lugar na ito. Hala, sige! Lumabas na kayo at bigyan ng magandang laban ang babaylang ito! Inihanda ni Dalawidaw ang kanyang sarili. Hinawakan niya ng maigpit ang kanyang sibat at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Sa tulong naman ng nag-iba yung paningin niya, nakita niya ng malinaw ang buong palibot. Walang ano-ano, sumulpot mula sa ilalim ng lupa ang mga aswang na nagbabaga ang mga mata. Mga abwak! Humanda kayo sa akin! Sige na mga kasama! Patayin niyo ang babaeng yan! Nang mga panahong yun, unti-unting lumilinaw ang buwan sa kalangitan. Tinatamaan ng liwanag nito si Dalawidaw, kaya kampante siyang hindi siya madaling magagapi ng mga aswang. Nilabanan niya ang napakaraming abwak gamit lang ang kanyang sibat. Sinabayan niya ang lakas at liksi ng mga yon, kaya naman may iilan sa mga aswang ang nasisindak sa kanyang lakas at liksi. Ano na, Agrum? Tingnan mo ang mga tauhan mo. Isa-isa nang bumabagsak. Maya-maya lang, mauubos ko na sila at tayo na naman ang magkakaharap. Hindi mangyayari yan. Sa bawat umbok ng lupa na nakikita mo, ay may mga abwak na naghihintay lang ng aking hudyat. Hindi ka makakatakas dito. At sa oras na makatakas ako rito, dadalhin ko yung ulo mo. Hindi nakasagot si Agrum. Napatitig siya sa buwan na unti-unti nang nagpapakita ng lubusan sa kalangitan. Nanginig ang kanyang buong katawan. Pero nang ibaling niya ang kanyang pansin kay Babaylang Dalawidaw, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Anong ipinagmamalaki mo sa akin, ha? Malakas ang loob mo dahil bilog ang buwan ngayong gabi. Inaasahan mo bang lalabas ang kambal mo? Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. Kaya ko kayong ubusing lahat. Sapat na ang kakayahan ko bilang babaylan para magapi kayo. Pagkatapos magwika ni Dalawidaw, naibaling niya ang kanyang pansin sa isang aswang na gumalaw pa at sumubok na bumangon. Nilapitan niya ito at bago pa man ito tuluyang makatayo, itinarak na ni Dalawidaw ang kanyang sibat sa ulo nito. Ito rin ang gagawin ko sa... Hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang sasabihin. Nawari kasi niyang wala na ang pinuno ng mga abwak sa kinatatayuan nito. Iginala ni Dalawidaw ang kanyang paningin sa paligid at doon niya napagtanto na wala na rin ang mga umbok sa lupa na kanyang nakita. Walang ano-ano, napaigtad na lang ang babaylan nang bigla ang sumulpot ang mga abwak sa paligid niya. Bago pa man niya madepensa ng kanyang sarili, kinuyog na siya ng mga abwak. Inundayan siya ng mga pagkalmot nila at ang iilan sa mga ito'y sinubukan pang warakin ang kanyang tiyan. Ngayon mo patunayan ang lakas mo. Tignan mo ang sarili mo. Naliligo ka na sa sarili mong dugo. Akala mo ba ay kaya mo ang mga abwak? Matapang ka lang dahil may mga kasama ka. Alam kong tatakas ka rin kung mag-isa ka lang, duwag. Sige na, patayin niyo na ang babaylang yan at pagpiesta ng kanyang mga laman. Iwan lang niyo sa akin ang kanyang puso at ako ang dapat na kumain noon. Nung mga panahong yun, naghiyawan ang mga abwak at animoy tuwang-tuwa sila. Sa hindi naman inaasahan ni Dalawidaw, nanghina siya dahil sa ginawa sa kanya ng mga abwak. Nang lumaon, nabuwal siya sa lupa at naging magandang pagkakataon yun para sa mga abwak.
Subalit, nanlalantakan na sana nila ang nangihinang babaylan. Unti-unting dumilim ang paligid. Kakaroon ng duyog! May duyog! Kambal ko! Tulungan mo ko! Huwag mo akong pabayaan sa mga aswang na ito! Sige na! Patayin nyo na yan bago pa man tuluyang dumilim ang paligid! Bilisan nyo! Tutuluyan na sana ng mga abwak si Dalawidaw nang naging mabilis ang pagdilim ng paligid. Napatingala lang sa kalangitan ang babaylan na may kambal na bakunawa. Habang nakamasid sa buwan, nagkakaroon siya ng pangitain patungkol sa napakalaking ahas na may pakpak na umiikot sa kalangitan habang isinusubo ang buwan. Kambal ko! Kambal ko! Napatulala ang mga abwak at maging ang kanilang pinuno. Animoy napako sila sa kanilang kinatatayuan habang nakamasid kay Dalawidaw na unti-unting nagbabago ang anyo. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng kaliskis at ang kanyang mga matay nagliwanag na parang bilugang buwan. Mabalasik din siyang napatitig sa mga abwak, kaya naman napaatras ang mga ito. Noon din, bumangon siya habang hawak ang lumang sibat na kanyang napulot. Anong tinutunganga ninyo riyan? Sugurin niyo na ako! Bilis! Anong nangyari sa'yo? Bakit naging ganyan ang itsura mo? Huwag mo nang alamin! Ang mahalaga, heto na ako at handang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa inyo. Unay nga, kakambal mo nga ang bakunawa. Ang balat mo ay nagkaroon ng mga kaliskis at ang mga mata mo ay nagbabaga. Napangisi ang babaylan at napatingala. Noong makita niyang unti-unti nang nagliliwanag ang paligid, ibinaling niya ang kanyang pansin sa mga abwak. Nagkaroon din siya ng kakaibang enerhiya na noon lang niya nasumpungan. Alam niyang kagagawan yun ng kakambal niyang bakunawa, kaya naging malakas ang loob niya at nag-ibayo pa ang kanyang tapang. Binigyan ako ng pagkakataon ng aking kambal para lipulin kayo at hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Hindi ako papayag. Sige mga kasama, sugurin niyo ang babaylang yan at sukatin natin kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Napaangil naman ang mga abwak at sa isang pagkisap ng mga mata ni Dalawidaw, sumugod ang mga ito sa kanya. Ang bawat abwak namang lumalapit sa kanya, walang awa niyang sinasakal at binabalian ng leeg. Napansin ng ibang abwak ang ginagawa niya, kaya naman may iilan na nagpasyang tumakas, may iilan ding lumubog sa ilalim ng lupa. At bago pa man makapaghanda si Dalawidaw, sinusubukan nila itong hatakin paibaba. Mga hangal! Kung inaakala ninyong matatalo ninyo ako sa paraang yan, nagkakamali kayo! Kayo rin lang ang naglagay ng inyong sarili dyan, at dyan na kayo uuurin! Buong lakas niyang tinadyakan ang mga abwak na yon, at sa ilang beses lang na pagtadyak, nadurog ang kanilang mga ulo at nagkalat sa lupa ang kanilang mga utak. Napailing pa si Dalawidaw nang matapos niyang gawin yon. Nakita naman ito ni Agrum, kaya naghanda siya para atakihin si Dalawidaw. Mas magiging kilala ako kung mapapatay kita. Si Agrum ang pumatay sa babaylang may kakambal na bakunawa. Kaya humanda ka! Huwag ka nga magtapang-tapangan, abwak! Kita kong nanginig na ang tuhod mo. Mag-isa ka na lang, kaya wala ka ng ibang kakampi. Yan ka nagkakamali. Tingnan natin ang lakas mo at husay sa pakikipaglaban. Bago pa man makaatake ang abwak kay Dalawidaw, inunahan niya na ito. Naglaban silang dalawa at para maging patas ang kanilang labanan, binitiwan ng baguhang babaylan ang kanyang sibat. Nagpambuno silang dalawa at nanggalaiti ang pinuno ng mga abwak dahil nagagawang sabayan ni Dalawidaw ang kanyang angking bilis. Talagang ang nag-ibayo ang bilis mo. Pero tignan natin kung anong magagawa mo kapag nasa ilalim ka na ng lupa. Bakit? Anong gagawin mo? Teka, mali. May magagawa ka ba? Ito ang nararapat sa'yo.
Mabilis na lumubog sa ilalim ng lupa si Agrum. Dahil alam ni Dalawi daw ang gagawin ng pinuno ng mga abwak, inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Saktong susubukan sana ng abwak na sunggaban ang mga paa ng babaylan nang mahawakan din ito ang mga kamay ng aswang. Bago pa man makapiglas ng tuluyan si Agrum, hinila niya na ito pataas. Ito ang para sa mga kagaya mo! Nagtagumpay si Dalawi daw sa kanyang binabalak at nang mahatak na niya ang aswang, buong lakas niya itong ibinalibag. Naging masama ang pagkakabagsak ng abwak, kaya naman namilipit ito dulot ng sakit na kanyang nararamdaman. Ilang beses pang sinubukan ng aswang ang bumangon pero hindi niya na magawa. Kulang pa yan sa mga ginawa ninyo. Maraming buhay ang inutang ninyo at kahit patayin kita ng ilang beses, hindi pa rin yun sapat. Naisahan mo ko, pero hindi ako papayag na mapatay mo lang ako ng walang kahirap-hirap. Paghihirapan mo ang pagkitil sa aking buhay, babaylan! Napahalakhak ng bahagya si Dalawi daw nang makita niyang gumalaw ang aswang at mukhang babango na. Mabilis niyang dinampot ang kanyang sibat sa kaninais sanang itarak yun sa puso ng abwak. Subalit sa hindi inaasahan ng babaylan na wala sa paningin niya ang kalaban niya. Batid niyang lumubog uli yun sa lupa pero sa hindi niya inaasahan, biglaan itong umahon sa mismong inaapakan niya. Naging mabilis ang paggalaw ng aswang at bago pa man magawang itarak ni Dalawi daw ang sibat na hawak niya sa ulo ni Agrum, hinila na siya nito patungo sa ilalim ng lupa. Nabitiwan din ng baguhang babaylan ang kanyang sibat. Kaya naman, nagpumilit na lang siyang magpumiglas mula sa aswang. Nagkakamali ka kung inaakala mong magagawa mo kung talunin dito sa ilalim ng lupa. Ikaw ang nagkakamali, babaylan. Kung hindi ka sana nagtungo rito, baka hindi mangyayari sa'yo to. Napangisi si Agrum at mas lalo pang binilisan ang kanyang paggalaw. Ngunit nagulantang siya nang hindi niya inaasahan. Gumamit din ng kanyang lakas si Dalawi daw at tumahak ito ng ibang direksyon. Sa halip na patungo sa bundok, lumihis ang babaylan at mabilis na nagukay ng lagusan papunta sa dalampasigan. Bakit parang nagulat ka? Hindi mo ba inaakalang magagawa ko ito? Kung kaya ninyong mga abwak, mas lalong kaya ng bakunawa. Nagpumiglas si Agrum mula sa pagkakahawak ni Dalawi daw. Alam ng babaylang na sindak niya ang abwak, kaya mas lalo pa nitong binilisan ang pag-usad sa ilalim ng lupa. Makaraan pa ang ilang sandali, umahon silang dalawa at nagulat pa ang abwak nang mapagtantong nasa tabing dagat na pala sila. Hindi maaari. Bakit mo ako tinala rito? Wala lang. Gusto ko lang na makita ng aking kakambal kung paano ko talunin ng isang abwak na kagaya mo. Hindi. Hindi ako papayag na matalo mo ako. Mas malakas ako sa'yo at kaya kitang gapiin. Sige, pagbibigyan kita. Maglaban ulit tayo ng mano-mano at nang malaman natin kung hanggang saan niyang ipinagmamalaki mong lakas. Napangisi si Agrum at gamit ang kanyang liksi, sinugod niya si Dalawi daw. Agad namang naghanda ang babaylan at nagsimula silang magsagupaan sa dalampasigan. Ilang beses pang sinubukan ng abwak na kalmutin si Dalawi daw, ngunit dahil sa balat nitong may mga kaliskis ng bakunawa, nabigo ang abwak sa kanyang binabalak. Isa lang sa atin ang kailangan mamatay. At ikaw yon, babaylan! Yon ay kung kaya mo pa. Nang makahanap ng kanyang pagkakataon si Dalawi daw, binuhat niya ang abwak at buong lakas na ibinagsak sa mabatong bahagi. May mga matutulis na bato roon, kaya dinig ng babaylan ang pagkadurog ng ilan sa mga buto ng abwak. Napangisi pa siya nang makita niyang nahihirapan na ang abwak dahil tumama rin pala sa bato ang kanyang ulo. Mapatay mo man ako ngayon, pero hindi ang aking kaluluwa. Hindi ako natatakot sa kaluluwa mo. Kung gaano kadali para sa akin ang patayin ka, ganon din kadali para sa akin ang puksain ang kaluluwa mo.
Tignan na lang natin. Hindi na alis sa mga labi ng aswang ang ngiti nito habang nakatitig ng mabalasik kay Dalawidaw. Si Dalawidaw naman ay nakamasid lang sa kanya na animoy inaabangan kung ano ang gagawin nito. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako at nang makaganti ka. Isipin mo ang iyong ina, ang iyong ama, at ang mga kanayon mong dinurog na mga bato mula sa minahan. Ilang beses pang inulit ni Agrum ang kanyang sinabi, habang nagsasalita naman ang pinuno ng mga abwak na pakuyom ng palad si Dalawidaw. Bumalik sa kanyang alaala ang kanyang mga magulang at kanayon na namatay dahil sa pagbagsak ng malalaking bato. Hayop ka! Ito ang nararapat sa mga kagaya mo! Dinampot ng babaylan ang isang batong halos kasinlaki ng kanyang ulo. Pagkatapos nito, walang pag-aagam-agam siyang ipinukpok yun sa mukha ng abwak. Patuloy pa rin namang humahagikgik si Agrum, pero nang lumaon, naging tahimik na rin ito nung tuluyan ng madurog ang kanyang ulo. Kahit ilang buhay pa ang aking kunin, hindi na ninyo maibabalik ang buhay ng aking mga magulang. Hindi sapat na kabayaran nito! Ulot ng labis na paghihinagpis, napasigaw ng malakas si Dalawidaw. Napatingala siya sa buwan at animoy ito lamang ang nakakaintindi sa kanyang sitwasyon. Walang ano-ano, mas naging malaki ang alon. Agad niyang naisip na marahil may kung anong naging reaksyon ng bakunawa, kaya napawika siya. Mahal ko kakambal, kunin mo na ako. Wala nang saysay ang aking buhay. Kunin mo na ako. Bigla ang natigilan si Dalawidaw sa kanyang pagsasalita. Nakaramdam siya ng ibang enerhiya mula sa kanyang likuran. Naisip niya kagad ang sinabi ng pinuno ng mga abwak, kaya marahan siyang napalingon sa batuhan kung saan naroroon ang bangkay ng pinuno ng mga abwak. Hindi. Paano nangyari ito? Alam kong patay na ang abwak na yun pero bakit nawala ang katawan niya rito? Napakunot noo siya dahil sa nangyari. Habang nagtataka, iginala ni Dalawidaw ang kanyang paningin sa buong paligid. Hanggang sa... Ko ba ang hinahanap mo? Huwag mo nang hanapin ang katawan ko. Dahil nilamon na yun ang lupa. Hindi mo pa siguro alam. Kahit napatay na ang aming katawan lupa, may kakayahan pa rin kami bilang mga kaluluwa. At kahit na ganito ako, kayang-kaya pa rin kitang patayin. Pinatay ko na ang katawan mo at hindi ako magdadalawang isip na iparana sa iyo ang ikalawang kamatayan. Kahit na namamanghaman ang babaylan nang makita niya ang nakalutang na kaluluwa ng abwak, pilit niyang itinago ang kanyang takot. Walang ano-ano, naging mabilis ang paggalaw ni Agrum at sinubukan siyang sunggaban. Napaiwas naman si Dalawidaw at agad din itong dumampot ng buhangin. Sana'y maging kasangkapan ito para mapuksa ka! Pagkasigaw niya ng mga katagang ito, isinaboy niya sa kaluluwa ng mga pinuno ng abwak ang buhangin. Agad namang nakailag si Agrum, subalit may iilang butil na tumama sa kanya. Nakita naman ni Dalawidaw na umusok ang bahaging yon, kaya napangisi siya. Buhangin lang na hiningahan ng bakunawa ang katapat mo. Tignan natin kung magagawa mo pa makadakot ng buhangin. Mabilis na lumusob si Agrum kay Dalawidaw. Dahil isa na itong kaluluwa, naging madali para sa kanya ang lapitan ang babaylan. Sinubukan makapiglas ng baguhang babaylan, subalit hindi niya na ito nagawa nang biglaan siyang umangat sa ere. Ngayon, babaylan, ikaw naman ang madudurog. Tignan natin kung ano ang magagawa mo. Hindi ako papayag na makapanakit ka pa. Ngayon pa lang, alam kong hindi magtatagal at tuluyan ka ng maglalaho. Napahalakhak si Agrum dahil sa winika ng babaylan. Mas lalo pa itong umibabaw at tumungo sila sa ibabaw ng mabatong bahagi. Tinutuban ng hindi maganda si Dalawidaw. Alam niyang kung mauhulog siya roon,
Tiyak na magkakalasog-lasog ang kanyang buong katawan. Kambal ko! Alam kong naririnig mo ang aking tinig. Tulungan mo ako at nang tuluyan ang mapuksa ang masamang nilalang na ito. Kahit sino pa ang tawagin mo, hindi mo magagawang takasan ang bingit ng kamatayan. Masdan mo ang ilalim. Ibabagsak kita riyan. Diyan ka nagkakamali. Kung may kabal at kunat ang katawan ko dahil sa kaliskis ng bakunawa, tiyak na mabibigo ka sa kung ano man binabalak mo. Yan ay kung kaya ng ipinagmamalaki mo ang matutulis na bato. Pagkatapos magwika ni Agrum ng mga katagang yun, sinubukan niyang bitiwan si Dalawidaw. Subalit sa hindi nila inaasahan, bigla ang umihip ang malakas na hangin. Nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Dalawidaw. Kaya napagtanto niyang kagagawan yun ng bakunawa, nakakambal niya. Alam kong ikaw yan. Huwag mo sanang ipahintulot na mapatay ako ng kaluluwang aswang na ito. Lalo pang lumakas ang hangin at animoy umiikot lang yun sa kanilang pwesto at nagmistulang ipo-ipo. Walang ano-ano, mas lalo pa itong lumakas na siyang naging dahilan para mabitiwan ni Agrum si Dalawidaw. Nawalan ng balanse sa ere ang kaluluwang aswang at nagpaikot-ikot ito na animoy tinatangay ng buhawi. Samantala, si Dalawidaw naman nanatiling nakatayo ng tuwid habang nakalutang. Magpasalamat ka at tinutulungan ka ng bakunawa. Kung hindi, isasama kita sa hukay. Isang malakas na pagsigaw na lang ang narinig ni Dalawidaw na animoy nilulusaw ng hangin. Noong tingnan niya ang kaluluwa ng pinuno ng mga abwak, unti-unti itong naglalaho habang patuloy ang pag-ikot ng hangin sa kanila. Ilang sandali pa, marahang bumaba ang babaylan at nakalapag ito ng maayos sa dalampasigan. Maraming salamat, kakambal ko. Alam kong nariyan ka lang palagi at binabantayan ako. Muling lumakas ang hangin at habang nakatulala, nakamasid sa malayo, may narinig si Dalawidaw na pag-atungal na parang nagmula sa kailaliman ng dagat. Tumulo na lang ang luha ng babaylan dahil hindi niya lubos na maisip na wala na siyang mga magulang. Hindi na rin niya alam kung saan siya tutungo, gawa ng namatay na rin ang kanyang mga kanayon. Bahala na. Kung saan man ako dalhin ang aking tadhana, doon ako. Wala nang silbi ang aking buhay. Wala na ring saysay ang pagiging babaylan ko. Habang nagmumukmuk sa dalampasigan, may natanaw siyang isang bangka sa hindi kalayuan. Agad siyang nagkaroon ng ideya, kaya marahan siyang naglakad patungo roon. Bahala na. Mas maigi nang lumayo ako rito. Kung saan man ako mapadpad, si Bathala lang ang may alam. Pagkalapit niya sa bangka, minabuti niyang sumakay roon. Nagkataon naman lumakas ang hangin, kaya hindi siya ganong nahirapan sa pagsasagwan. Habang nagsasagwan siya, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapaiyak. Nang lumaon, tuluyan siyang nakatulog dahil sa magkahalong pagod at lungkot. Kinabukasan, "Mga kanayon! Tulong! May bangkang nakarating dito sa ating isla! Bilis! Sino kaya ito? Teka, napakagandang babae. Saan kaya galing ito? Binibini. Binibini." Iminulat ni Dalawidaw ang kanyang mga mata at napakusot pa siya rito ng ilang beses. Nasaan ako? Sino ka? Ako si Islig Binibini at napadpad ka rito sa aming isla. Ikaw, anong pangalan mo? At bakit ka napadpad dito? May nangyari bang masama sa'yo? Ako si Dalawidaw. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Pero salamat at may tao pala akong nadatnan. Mangos naman ang mga tao para lumapit sa dalampasigan. Lahat sila ay nag-usisa kung saan nagmula si Dalawidaw. Pero mas pinili ng baguhang babaylan na ilihim na muna ang kanyang tunay na pagkatao. Nagugutom ako at nauuhaw. Pagod na pagod. Sige,
Dadaling kita sa aming bahay. Teka lang. Mas lalo pang nataranta si Isleg nang biglaan mawalan ng malay si Dalawidaw. Wala siyang nagawa kundi ang kargahin ang dalagang babaylan patungo sa kanilang bahay. Nagulat naman si Lola Isay ni Isleg sa pagdating ng binata. Abay, sino ba yung karga mong napakagandang babae? Mukhang pagod yata yan ah. Po si Dalawidaw. Napadpad po siya rito sa ating isla. At malamang tinangay po ng hangin ng bangka niya. Ah, sige. Sandali at maghahanda ako ng pagkain sa maiinom niya. Paniguradong gutom na yan. Noong mga panahong yun, bumalik ang ulirat ni Dalawidaw. Dinala kita rito sa aming bahay. Ilang saglit lang at babalik na rito si Lola na may dalang pagkain at maiinom. Gising ka na pala, Apo. Ano bang pangalan mo at saan ka nagmula? Ito nga pala ang pagkain, oh. Pagpasensyahan mo na yan, ha? Ako po si Dalawidaw. Mahabang kwento po kung paano ako nakarating dito. Pero salamat po sa inyo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Diyan sa apo ko, si Isleg. Kasi naawa kasi ako sa'yo, Dalawidaw. Unang tingin ko pa lang sa'yo, napansin kong may masalimuot kang pinagdaanan. Huwag kang mag-alala. Dumito ka sa amin hanggat gusto mo. Walang mananakit sa'yo rito. Napatango si Dalawidaw sa matanda. Napangiti rin ito sa kasinimulan ang kanyang pagkain. Habang kumakain naman, hindi inalis ni Lola Isay ang kanyang paningin sa babaylan. May mga nakikita siyang palatandaan dito na alam niyang wala sa mga normal na tao. Alam niyang hindi basta-basta si Dalawidaw. Kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili para alamin kung ano ang totoo. Hindi ka pang karaniwang babae. Nakikita ko sa mga balat mo ang kaliskis ng bakunawa. Hindi kaya... Ano pong ibig ninyong sabihin, Lola Isay? Basta, sa susunod na lang natin pag-usapan ng hinggil dyan. Ipagpatuloy mo na muna ang pagkain. Hindi naman ito ganun kahalaga. Ayos lang po. Sabihin na ninyo, Lola Isay. Nakahanda akong makinig sa inyo. Kaya nga po, Lola, paligoy-ligoy pa kasi kayo eh. Sabihin niyo na po at makikinig rin ako. O siya, sige. Akin na ang mga palad mo, Dalawidaw, at nang matingnan ko. Basta, huwag kang magagalit sa akin o mahihiya, ha? Iningnan ng matanda ang dalawang palad ng babaylan. Nung una, kalmado lang niya itong binabasa. Subalit nang lumaon, biglaan itong napapikit at nangisay. Ilang minuto rin siyang nagkaganon hanggang sa tuluyan ng naimulat ng matanda ang kanyang mga mata. Saktong pagkamulat ni Lola Isay, nakita nilang puting-puti ang kanyang mata na parang may kung anong nangyari rito. At dahil tila may nais na sabihin ito, hinintay na muna ni Dalawidaw at Isleg ang kung anumang ituturan ng matanda. Pambihira! Ipinanganak kang may kambal na bakunawa at isa kang babaylan. Isa kang babaylan na pumaslang sa mga abwak. Nakakapanlumo ang nangyari sa inyo. Pasensya ka na, babaylang Dalawidaw. Hindi ko po sinasadyang mabasa ang ganong bahagi ng inyong buhay. Ayos lang po yan, Lola Isay. Tama kayo, isa akong baguhang babaylan at naging ganito lang ako dahil sa aking kakambal. Iniluwal ako sa mismong panahon ng duyog. Kung gayon, isa kang makapangyarihang babae sa inyong lugar. Napayuko si Isleg kay Dalawidaw upang sana'y magbigay galang sa kanya, pero pinigilan ito ng dalaga. Umiling pa ito kay Isleg habang nakangiti. Hindi na ako isang babaylan. Magbuhat ng iwan ko ang aming lugar, iniwan ko na rin ang aking pagiging babaylan doon. Marahil, sa pagiging simpleng mamamayan, makakamit ko ang kapayapaan na hindi ko naranasan simula pa nung ako'y bata pa lamang. Gayon, dumito ka na sa aming isla at tuturuan ka namin mamuhay ng payapa at payak. Dito, wala ka magiging kaaway dahil magkakakilala ang mga tao rito. Salamat, Isleg.
Alam kong kapalaran na mismo ang naghatid sa akin dito at hindi ko to po pwedeng palampasin. Tama si Isleg. Dumito ka na at ipinapangako naming walang makakaalam ng totoo mong pagkatao. Maraming salamat po, Lola Isay. Malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil tinanggap niyo ako rito. Tuluyang namuhay sa islang yon si Dalawidaw. Kagaya na naging pangako ni na Isleg at Lola Isay, itinago nila sa lahat ang totoong pagkatao ng babaylan. Kalaunan, dahil na rin sa madalas nilang pagsasama-sama, nahulog si Isleg at Dalawidaw sa isa't isa. Bumuo sila ng sarili nilang pamilya at nang lumaon ay nagkaroon sila ng 2 anak. Isang gabi, nakaramdam ng matinding pangungulila si Dalawidaw sa kanyang mga magulang. Bunsod nito, lumabas siya sa kanilang bahay at tumungo sa dalampasigan. Habang naroroon siya, napatitig siya sa bilog na buwan. Kabilugan pala ng buwan? Sayang at hindi ko nakasama ang aking mga magulang. Hindi bali na. Alam kong binabantayan nila ako. Maging ang aking kakambalay nariyan lang palagi at naghihintay ng tamang panahon kung kailan ulit lalabas sa kanyang lungga. Habang nasa ganoong kalagayan siya, bigla ang gumuhit ang mga ngiti sa kanyang labi. Nakita kasi ni Dalawidaw na unti-unting dumidilim ang buwan at nagkakaroon ng duyog. Alam niyang dahil yon sa kanyang kakambal na bakunawa, kaya napangiti siya. Walang ano-ano, nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Alam niyang malaki ang posibilidad na mga kaluluwa ng mga magulang niya ito, kaya napabuntong hininga siya. Kakambal ko! Salamat at muli kang nagparamdam. Pinawi mo ang pangungulilang nararamdaman ko. Nanay, tatay, alam kong naririto lang kayo sa paligid at nakabantay sa akin. Sana kahit minsan o kahit man lang sa panaginip, magpakita kayo at nang makapag-usap tayo. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi inalis na Dalawidaw ang kanyang paningin sa buwan hanggang sa makarinig siya ng yabag na papalapit sa kanya. Alam niyang ang asawa niya yon, kaya napangiti siya at marahang humarap dito. Alam ko nangungulila ka sa mga magulang mo. Kung gusto mo, babalik tayo sa dati niyong tirahan. Huwag na, Isleg. Masaya na ako sa kung anong meron tayo at kung nasaan man tayo. Hindi ko hahaluan ang kalungkutan ng ating buhay. Kayo lang ang yaman na meron ako at ayokong mawala kayo sa akin. Hindi kami mawawala sa'yo. Kayo ng ating mga anak ang aking buhay. At alam mong hindi ko kayang mawalay ka sa amin. Basta, dito na lang tayo sa isla. Mas malapit ako sa dagat at kitang-kita ko pa ang buwan. Masaya kung ipinagtagpo tayong dalawa sa likod ng aking mga naging karanasan. Sapagkat tayong itinakda ng kalangitan na magsama. Kahit nakamatayan, ay hindi tayo kayang paghiwalayin. Napayakap na lang si Dalawidaw sa kanyang asawa. Alam niyang wala na siyang ibang hahanapin pa dahil binuo na ni Isleg at ng kanilang anak ang kanyang nadurog na damdamin. Alam din niyang nakamasid at gumagabay sa kanila ang kanyang mga magulang mula sa malayo. Dahil gabing-gabi na yon, nagpasya na silang dalawa na pumasok na sa kanilang bahay at matulog sa tabi ng kanilang mga anak. Magmula nung araw na yon, iginugol na ni Dalawidaw ang kanyang atensyon at buhay sa kanyang asawa at mga anak. Tuluyan niya nang kinalimutan ang mga mapapait na karanasan niya sa buhay. Ang tanging nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga magulang ay ang pagkakaroon ng duyog ng buwan. Tuwing nakikita niya kasi ito, naaalala niya kung paano siya inalagaan ng mga magulang niya na halos ialay na nila sa kanya ang kanilang buhay. Darating din ang panahon at magkakasama na tayo. Pero wag muna sa ngayon. Kailangan pa ako ng aking mga anak at asawa. Hindi ko sila kayang iwan dahil alam kong maliliit pa ang aming mga anak. Lumipas ang maraming taon. Lumaki at nagkaroon na rin ng sari-sariling pamilya ang kanyang mga anak. Matagal na ring walang abwak o aswang ang nambubulabog sa buhay ni Dalawidaw.
Nanatiling lihim pa rin ang buong pagkatao niya sa islang yon. Ngunit kahit papaano ay ginamit niya ang kanyang kaalaman sa panggagamot upang tulungan ng mga tao sa nayon na yon. Saksi ang buwan sa lahat ng mga pangyayaring ito sa buhay ni Dalawidaw, at sa likod nito, alam niyang naroon lang din ang kambal niyang Bakunawa, nagbabantay sa kanya at sa mga kampon ng kadiliman na posibleng sumira sa kapayapaan na tinatamasa ng buong baryo.